isip mo na namang pumunta sa Maynila? Hindi ba't sinabihan na kita na kapag mas marami ang iyong alam, mas pangangailangan ka ng katotohanan? At kapag nalaman ka ng mga Kastilang iyon, puputulin nila ang ulo mo. Naintindihan ko yung takot, ina. Pero paano ako makakatulong sa bayan kung mananatili akong tahimik at walang alam? Jose, anak kita. At ayoko mawala ng anak dahil lamang sa matalinong pag-iisip. Hindi ako magpapadala sa panganib, inay. Ngunit hindi rin pwede akong manatiling bulag sa katotohanan. Noong Abril 1877, sa edad na halos 16, pumasok si Jose Rizal sa Universidad ng Santo Tomas upang mag-aral ng Philosophy and Letters. Pinili niya ito dahil sa kagustuhan ng kanyang ama at dahil hindi pa siya sigurado sa kursong tatahakin. Kasi ito na ang simula ng iyong bagong landas. Gawin mong makabuluhan ito. Opo, kuya. Susubukan kung hindi ko kayo bibiguin. Sa kabila ng pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas, nagawa pa rin ni Jose Rizal na tapusin ang kursong Surveying sa Ateneo Municipal. Isa itong patunay ng kanyang dedikasyon sa pag-aaral at pangarap. Mabuhay ka, Jose. Isang hakbang na lang, maabot mo na mga pangarap mo. Marami pa akong kailangang matutunan, kuya. Pero sa bawat pagkatapos ko ay lalo akong umakbang kasulong. Ngunit iba ang karanasan ni Rizal sa Universidad ng Santo Tomas. Sa halip na inspirasyon, diskriminasyon ang kanyang madalas na kaharap. Kayong mga Indio, likas kayong mga mamang, ang katalinuhan ay para lamang sa mga Espanyol. Sa Ateneo, ang talino ay iginagalang. Dito sa UST, tila kasalanan ang maging matalino kung ikaw ay isang Indio. Habang si Rizal ay abala sa kanyang pag-aaral at nilalabanan ang diskriminasyon sa Universidad ng Santo Tomas, hindi rin niya maiwasang madala ng damdamin. Ang damdaming umibig. Si Segunda Katigbak. Jose, napakaseryoso mo namang magbasa. Hindi ka ba napapagod? Ang pahinga ko ay tuwing naririto ako. Parang gumagaan ang lahat kapag kausap kita. Ngunit Jose, ako'y naitakda na sa iba. Paumanhin. Kasunod ni Segunda ay si Miss L, isang dalagang taga-Calamba rin. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Rizal na hindi sila tugma ng damdamin. Jose, paano mo nalalaman kung tunay ang pag-ibig? Kung ito'y nagbibigay tapang sa puso at kayapaan sa isip. Ngunit Miss L, hindi ito ang aking nararamdaman. Sumunod ay si Leonor Valenzuela, anak ng kanilang kapitbahay sa Intramuros. Magbibigay po ito kay Pinipining Leonor ang liham na ito. Opo, Ginoo. Kakarating po ito sa kanya. Ngunit ang pagsintang ito'y hindi nagtagal. Sa puso ni Rizal, may isa pang Leonor na mas nagbibigay saysay sa kanyang damdamin. Napakaganda. Si Leonor Rivera, ang pinsan ni Rizal at ang sinasabing tunay niyang iniibig. Jose, kung ang puso mo'y totoo, kahit gaano kalayo, hindi ito magbabago. Ikaw ang aking inspirasyon.
Sa bawat sulat, ikaw ang laman. Sa bawat tula, ikaw ang dahilan. Leonor. Isang gabi ng 1878 habang nasa bakasyon mula sa Universidad ng Santo Tomas, si Rizal ay nakaranas ng unang tunay na kalupitan ng mga Kastila. Indio, hindi pa ba natin ang pagpasok sa isang opisyal? Magandang gabi po, Ginoo. Aray! Bakit? Wala naman akong ginawang masama. Ang sugat ay hindi malalim, ngunit matindi ang sakit, hindi lamang sa katawan, kundi pati sa kanyang damdamin bilang isang Pilipino. Ginoo, lalaki mo man ang sige na walang dahilan. Kaya ko mag-aay ang reklamo. Ikaw ay doon at sa isang sila. Walang mustisya ang pwede makuha sa kasong ito. Noong 1879, sa edad na 18, sumali si Rizal sa isang patimpalak sa pagsulat ng tula. Sa kabila ng murang edad, ang kanyang likhang To the Filipino Youth ang nagwagi sa mga hurado. Ang unang katimpala ay ginagawa sa isang kabataang Pilipino, Don Jose Rizal. Hold high brow serene, O youth, where you stand. Let the bright sheen of your grace be seen, fair hope, my fatherland. Come now to genius grand, and bring down inspiration with the mighty hand, swifter than the wind's violation. Raise the eager mind to higher station. Come down with the pleasing light of the art science of the flight. O youth, and there unite the chains that heavy lie, your spirit free to bright. See how flaming zone amid the shadows thrown, the Spaniard's holy hand, the crown's resplendent bland, proffers to this island land. Taong 1880, nagdaos muli ang Artistic Literary Lyceum ng Patimpalak sa Panitikan bilang paggunita sa ika-400 na anibersaryo ng pagkamatay ni Miguel de Cervantes. Muling lumahok si Jose Rizal sa pamamagitan ng kanyang akdang El Consejo de los Dioses. Isang Indio ang nanalo? Oo, di kami makapaniwala. Hindi siya karapat-dapat. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong lahing Pilipino. Pinatunayan ni Rizal na kayang makipagsabayan ng isang Pilipino sa talino at galing ng mga banyaga. Matapos ang kanyang tagumpay sa larangan ng panitikan, pansamantalang lumayo si Jose Rizal sa Maynila upang magpahinga. Ang ganda ng Tarumba, di ba? Parang buong bayan may hanggan. Parang ibang mundo ito, malayo sa gulo ng Manila. Oo nga, dito, kama ko ang payapa at ang tunay na diwa ng pagka-Pilipino. Matapos ang mga mapait na karanasan sa Universidad ng Santo Tomas, unti-unting naramdaman ni Jose Rizal na hindi sapat ang kalayaan at oportunidad na naibibigay sa mga Pilipino sa ilalim ng pamahalaang Kastila. Dahil dito, nabuo sa kanyang puso ang isang matibay na desisyon. Kuya, alam kong magagalit si Inang, ngunit kailangan kong umalis. Hindi mararating ang tunay na karunungan kung manatili ako nakakadina dito. Kung yan ang desisyon mo, Jose, susuportahan kita. Pero mag-ingat ka sa bawat hakbang. Hindi biro ang tinatahak mo landas.
Alam kong delikado, pero mas delikado ang manahimik at inaapi ang ating bayan. Sa ibang bansa, malaya ang kapag-aaral at makatuklas ng panibagong idea upang makatulong sa ating bayan. Noong 3 ng Mayo, 1882, tahimik na lumisan si Rizal mula sa Maynila. Kasi, lalahanin mo, hindi ka na nag-aaral para sa sarili mo. Bitbit mo ang pangarap ng ating bayan. Opo kuya, mag-aaral ako para sa inang bayan. Hindi ako lalaban sa espada, kundi sa pluma. Mag-iingat ka, Bunso. Huwag mo kalimutan ang aming mga dasal. Sumakay siya sa Salvadora, isang Spanish steamer na patungong Singapore. Sa barko, isinulat ni Rizal ang kanyang nararamdaman sa kanyang tala-arawan. Wari dala niya ang bigat ng iniwang pamilya at ang kaba ng paparating na hamon sa ibang bayan. Mahal kong Pilipinas, iiwan kita, ngunit ang puso ko'y mananatili sa iyo. Noong 9 ng Mayo, dumaong ang barkong Salvadora sa Singapore. Napakaulad ng bayang ito, napakatahimik at may galang ang mga tao. Kailan kaya maging ganito ang Pilipinas? Ganito pala ang kalayaan, walang pangamba, walang bantay. Pati mga pahayagan dito ay malaya. Parang huminga ng malalim ang aking diwa. Kasi, anong pakiramdam mo ngayong narito ka na sa Europa? Masaya, ngunit masikip ang pag-asa. Hindi ako narito para magpakasaya. Nandito ako para lumaban gamit ang panulan. Matapos ang pananatili sa Barcelona, inilipat ni Rizal ang kanyang pag-aaral sa kabisera ng Espanya, ang Madrid. Ang hirap ng buhay dito, ngunit iniisip ko para sa ating bayan. Dito ko nasaksiyan kung gaano kalaya ang mga Espanyol. Ngunit bakit sa Pilipinas para kaming ginagap? Jose, ang artikulo mong Amor Patrio, tumama sa puso ng mga kababayan natin. Pag-ibig sa bayan ang tunay na sandata. Kaya habang ako nandito, susubukan kong gisingin ang kaalaman ng bawat Pilipino. Senyor Rizal, ikinalulugod kong makilala ka. Ang anak kong si Consuelo ay mahilig rin sa sining at panitikan, gaya mo. Senyor Rizal, narinig ko na ang tungkol sa iyong tulang Amor Patrio. Napakaganda at makahulugan. Maraming salamat, senyorita. Inaalay ko ang bawat salita, hindi lang para sa ating bayan, kundi sa pusong marunong din umibig. Senyorita, ako ay nagpapasalamat sa iyong kabaitan, ngunit ang puso ko ay may tungkulin, higit pa sa pag-ibig. Ito ay nakatuon para sa aking inang bayan. Nauunawaan ko, Senyor Rizal. Naway magtagumpay ka sa landas na iyong tinatahak. Ang aklat ay tila kandilang nagbibigay liwanag sa dilim ng kamangmangan. Napakarami kong natutunan nito. Kung ganito sana ang ating bayan, wala sana Pilipinong alisin. Sa patuloy niyang pagkadismaya sa pamahalaang Kastila at simbahan sa Pilipinas, sumali si Rizal sa isang masonikong samahan. Dahil sa pagtanggap mo sa mga paniniwala ng Masoneria, ikaw ay kabilang na sa hanay ng mga naglalayong baguhin ng daigdig. Isinasumpa kong itaguyod ang katotohanan, katarungan at kalayaan para sa ating bayan. Taong 1884, sa kabila ng kanyang determinasyon sa pag-aaral, si Jose Rizal ay dumaranas ng matinding kahirapan. Wala na akong makain, ngunit hindi ko pwedeng naktawan ng klase. Noong huling bahagi ng 1884, sumiklab ang damdamin ng mga mag-aaral sa Madrid laban sa hindi patas na patakaran ng pamahalaan ng Espanya. Rizal, sasama ka ba sa aming marcha? Alam kong delikado ito. Kung hindi tayo kikilos kailan pa, ang tinig ng kabataan ay dapat marinig. Hustisya sa mga estudyante! Hustisya! Go! Go!
Sa likod! Rob! Masulong! Guard! Matapos ang maikling pagbisita kay Maximo Viola sa Barcelona, nagtungo si Jose Rizal sa Paris, lungsod ng sining at siyensya. Dito, ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa ophthalmolohiya bilang pagsunod sa layunin niyang mapagaling ang karamdaman sa mata ng kanyang ina. Kaya liwalas ng Paris, sa gitna ng karangin at sining, dito ko itutuloy ang aking pangarap para sa aking ina. Pepe, hindi lang pala panulat ang hawak mo ng maayos, pati tugtugin. Bihasa ka rin. Kaunti lang naman. Sige na, magpatugtog ka naman. Huwag mo kaming bitinin. Habang humahanga sa ganda ng tanawin, isinulat niya ang To the Flower of Heidelberg, isang tulang nagsasaad ng kanyang pag-ibig sa bayan. Go to my native land, O little flower. Tell my loved ones how I think of them each hour. Dr. Rizal, dito sa Wilhelmsfeld, lagi kang may tahanan. Maraming salamat, Pastor. Hindi ko malilimutan ang kabutihan niyo. Umalik si Rizal sa Heidelberg noong ika-25 ng Hunyo, 1886, dala ang masayang alaala. Noong ika-29 ng Mayo, 1887 ay sumulat siya mula Munich. I shall never forget Wilhelmsfeld with its hospitable Paris house. Habang nag-aaral si Rizal sa Madrid, nabasa niya ang isang aklat na nagkukwento tungkol sa mga alipin sa Amerika. Ito ang naging inspirasyon niya sa pagsulat ng sarili niyang aklat upang ipakita ang paghihirap ng mga Pilipino sa kamay ng mga Kastila. Sa isang pagtitipon-tipon ng mga Pilipino sa tirahan ng mga paterno sa Madrid, nagmungkahi si Dr. Jose Rizal ng isang mahalagang gawain. Nais kong gumawa ng tula tungkol sa ating bayan, isang aklat na nagpapakita na tunay na buhay ng isang Pilipino. Ngunit may tanong ako sa inyo, sang-ayon ba kayo sa aking gagawin? Ang kanyang mungkahi ay tinanggap ng lahat ng naroroon. Subalit hindi natupad ang plano. Ang mga kasamahang inaasahan ni Rizal ay hindi nakapagsulat ni isang pahina. Ang nobela sana ay naglalarawan sa iba't ibang bahagi ng buhay Pilipino. Pero karamihan sa kanila, sa halip na magsulat, ay mas piniling magsugal at makipaglandian sa mga dalagang Kastila. Nadismaya si Rizal sa kanilang pagwawalang bahala. Lalong nadagdagan ang kanyang hinanakit nang makita niyang inuubos nila ang oras sa pagsusugal at panliligaw sa mga dalagang Kastila. Ngunit hindi siya pinaghinaan ng loob. Sa kanyang sariling lakas at sipag, nagpasya siya na siya na lamang ang magsusulat ng nobela, mag-isa. Sa pagtatapos ng taong 1884, sinimulan ni Jose Rizal ang pagsulat ng kanyang nobela sa Madrid at natapos niya ang kalahating parte ng aklat doon. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa Central University of Madrid, lumipat siya sa Paris noong taong 1885 at doon niya ipinagpatuloy ang pagsusulat. At ang huling bahagi ng nobela ay natapos niya sa Alemanya noong Abril hanggang Hunyo ng 1886. May sakit, walang pera, at halos mawalan ng pag-asa. Muntik na niyang sunugin ang kanyang aklat. Sa gitna ng kanyang matinding lungkot at paghihirap,
nakatanggap si Rizal ng isang telegrama mula kay Dr. Maximo Viola na papunta na sa Berlin. Si Dr. Maximo Viola ay kaibigan ni Rizal, galing sa isang mayamang pamilya sa San Miguel, Bulacan. Kaibigan, halos hindi na kita makilala. Sobrang iba mo na. Kaibigan, huwag ka mag-alala. Narito ako upang tumulong sa iyo. Hindi kita pababayaan. Ito ang tulong ko sa iyo, Pepe. Ituloy mo lang ang iyong kasimulan. Maraming salamat po. Ito rin ang panggastos mo sa araw-araw. At noong ika-21 ng Pebrero, taong 1887 ay tuluyang natapos ang Noli Me Tangere at handa na para mailimbag. Magandang araw po. Maaari po bang malaman kung magkano ang pagpalimbag ng 2,000 kopya sa aklat na ito? 2,000 kopya? Ang magiging kabuuang halaga nito ay 300 piso. 300? Kakayanin para sa ating bayan. Ikaw ba ay si Ginoong Jose Rizal? Opo. Nasaan ang iyong pasaporte? Wala po ako pasaporte, Jose. Bibigyan kita ng 4 na araw. Kung wala ka pa rin may papakitang pasaporte, ipapatapon ka namin palabas ng bansa. Kagalang-galang na konde, ako ay nangangailangan ng pasaporte. Ako ay binigyan ng taning ng mga pulis 4 na araw. Kami po yung humihingi ng tulong. Ang kapalaran ni Rizal ay nakasalayo sa inyong mga kamay. Ginoo, sisikapin kong tumulong. Makikipag-ugnayan agad ako sa mga kinauukulan. Kami ay nakatanggap ng ulat na madalas kang nakikitang padalagala sa mga baryo at sa maliliit na bayan. Kaya pinaginilaan ka nilang espiya ng Pransya. H. Ken Benson. Hindi ako isang espiya, kundi isang doktor at siyentipiko. Bilang isang etnologo, kailangan kong umuwi ng baryo upang mapag-aralan ang pamumuhay ng bawat tao. Mukhang hindi ka nga ordinaryong dayuhan, Ginoong Rizal. Napakahusay mo magsalita ng Aleman. Maraming salamat po. Ipinapangako kong walang mangyayari sa bansa at ang hangad ko ay kaalaman at katotohanan. Tingnan mo, Pepe. Ngayon ang iyong akda. Ito ang ating pangarap na sana'y maging daan sa ating bayan. Matapos mailimbag ang Noli Me Tangere, ay nagpasya si Rizal na maglakbay at bisitahin ang mga mahalagang lugar sa Europa. Natanggap ko na ang pera galing kay Pasyar. May panggastos na tayo sa ating paglalakbay. Mabuti naman, Rizal. Tamang-tama para sa ating mga plano. Ito rin ang bayad kong 300 para sa pagpalimbag ng aklat. Hindi ko yan nakakalimutan. Maraming salamat, pero tandaan mo, ang halaga ng tulong ko ay walang katumbas sa nagbunga ng iyong aklat. Hindi ko masusuklian ang lahat, pero dala ko ang taos pusong pasalamat. Tara na, Maximo, marami pa tayong matutuklasan. Tingnan mo, Rizal, ang daming bulaklak. Para bang ang buong Europa ay nagsasaya? Oo, panahon ng tagsibol. Ang puno't halaman ay muling nabubuhay. Isang perpektong paglalakbay. Tignan mo ang halamang ito, Viola. Napakaganda at ang dami ng uri, nagkahanga-hanga. Oo nga, Rizal. Kung madala mo lang ganitong kalaman sa Pilipinas, tiyak na mamangha ang ating mga kababayan. Habang naglalakad sa paligid ng Floral Exposition, nakatagpo sila ng isang kaibigan, si Dr. Hagor. Rizal, Viola, magandang makita kayong dalawa. Anong balita? Nagpaplano kami ni Viola na pumunta sa Letmeritz upang makita si Blumentritt. Gusto namin siyang makilala sa personal. Magandang ideya, ngunit mag-ingat kayo. Si Blumentritt ay mahina pa ang loob at baka bigla siyang magulat sa inyong pagdating. Magpadala muna kayo ng telegrama para sa kanya. Talaga? Yun ang payo mo, Dr. Hagor? Oo, makikinig siya at magiging handa sa inyong pagdarating.
Mas magaan kung ipapaalam niyo sa kanya na darating kayo. Kahit saan man siya dalhin ng kanyang paglalakbay, hindi kailanman nalimutan ni Jose Rizal ang Pilipinas. Jose, ang sitwasyon ng Pilipinas ay lubhang mapanganib. Galit ang simbahan sa sinulat mong huli. May mga balitang nais kilang saktan o patayin. Mas makabubuti pang manatili ka muna dito sa Europa. Salamat sa iyong pag-alala. Ngunit hindi ko kayang pabayaan ang aking bayan. Kailangan ko rin umuwi dahil sa pag-oopera ng mata ng aking inay. Nais ko rin paglingkuran ang mga Pilipinong matagal nang inaapi. Gusto ko rin malaman kung paano tinatanggap ng mga Pilipino ang aking akda. At higit sa lahat, kailangan kong malaman kung bakit naging tahimik si Leonor. Kung sa Pilipinas ako mamamatay, ayos lang, basta sa sarili kong bayan. Mahal kong ama, sa ika-15 ng Hulyo, sa pinakahuli, ako ay sasakay na pauwi. Kaya mula ika-15 hanggang ika-30 ng Agosto, tayo'y muling magkikita. English, Dutch, Francis. Sige, tulungan ko kayong magkaintindihan. Napakaganda, walang pagbabago. Ang alon ng dagat at ang simoy ng hangin ay parang kumakapit sa akin. Sa pagdating ng Haiphong sa Manila noong Agosto 5, 1887, bumalik si Rizal sa kanyang inang bayan na may pusong puno ng kaligayahan. Matapos ang 5 taon ng paghihintay, muling tinunton niya ang lupaing minamahal. Inay! Anak! Sa wakas, nakauwi na ako. Miss ko kayong lahat. Anak, hindi kami makapaniwalang andito ka na. Araw-araw ka naming ipinagdarasal. Masaya kami makasama ka namin muli, Pepe. Ngunit mag-ingat ka. Marami pa rin panganib. Opo, Inay. Halika na. Inay, hindi ko pa pwedeng isagawa ang operasyon. Hindi pa sapat ang luma ng katarata sa iyong mata. Ngunit makakasa ka, Inay. Matutulungan kita. Naintindihan ko, anak. Alam kong matutulungan mo ako. Bumalik ako upang magsilbi sa aking bayan. Ngunit may nararamdaman akong malapit na bagyo. Hindi ako pahihirapan ng aking kalaban. Hindi ko layunin maglahad ng katinuhan. Ko lamang ay naglalahad ng katotohanan. Hindi ko pinalaganap ang idea sa isibo. Interesado ako sa inyong aklat, Jose. Kung maaari, magbigay ka ng kopya ng No Limit Tangerine upang aking mabasa. Wala akong kopya, Gobernador, na ipadala ko sa aking kaibigan. Ngunit pinapangako ko sa iyo na magbibigay ako ng kopya para sa iyo. Jose, wala akong duda na lahat ng nasusulat sa iyong aklat ay katotohanan. Ngunit mag-ingat ka. Maari kang mawala ng ulo dahil dito. Narito po ang kopya ng aking aklat, Gobernador. Salamat, Jose. Babasahin ko ito at aalamin ang iyong mga ideya. Wala akong makitang masama dito, ngunit alam ko ang iyong kaligtasan ay nangangalin. Ako'y nagtatalaga ng isang tagapagbantay para sa iyo. Pinapasa ko ito kay Gobernador General Terrero. Ang aklat na ito ay labag sa ating relihiyon at estado. Ang aklat na ito ay nakakasira sa simbahan at pamahalaan ng Espanya dahil ito ay pagbawal at hindi na ipangalakalan. Ang buhay mo ay nasa pangalit, kaya't ikaw ay pinapayuhan ko na lisanin ang Pilipinas para sa iyong kaligtasan. Ang desisyong ito ay hindi ko pinili. Ngunit wala akong magawa. Ngunit kailangan kong umalis para sa kaligtasan ng aking pamilya. Justisya sa mga estudyante. Justisya sa mga husmagin sa gid. Di ba kasi magkukulit ko ng yana eh. Wala kasi mo magawag. Pepe, hindi lang pala.
bakit pa? 1, 2, 3, go! Kaya na, tawi, kaya na.